Chinky, paano ba talaga yumaman? Yan ba talagang gusto mong malaman? Alam mo na ba yung financial laws that can make you rich? Kung hindi mo pa alam, you got to watch this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Pinag-usapan na po natin yung 4 na financial laws, yung part 1 po. This is already part 2. Kung na-miss mo yung part 1 po, please go to the comment section na lang po sa may link or sa description po to watch the part 1 bago mo panoorin tong part 2 na ito. Sa episode natin to, we're going to go in deeper para mas mapalakas ang inyong financial foundation at mapabilis pa ang iyong pag-build ng kayamanan. So, pag-uusapan na po natin yung mga financial law number 5 na kailangan mo. And what is that? The law of financial protection. When you say law of financial protection, just like what we mentioned, di ba, yung sa first part, di ba, nag-create ka ng pera, nagpadami ka ng pera. So, it's time for you to protect what you build. Habang lumalaki ang yaman mo, mahalaga na protektahan mo to against unexpected na mga pangyayari tulad ng sakit, aksidente, calamity. Alam mo, pag yan ang pinag-uusapan po natin, it's not a matter of if, it's a matter of when ito mangyayari. Do you agree? I always tell people, prevention is better than cure. Agree? Kasi ito yung na-realize ko, no, na taon ang binilang natin para kitain ng pera, taon ang binilang natin para ipunin ng pera, pero isang maling desisyon lang o isang malaking pangyayari lang sa buhay natin ang pwedeng umubos ng ating pinaghirapan ng pera. So if you agree, I highly recommend for protection purposes, you may have health insurance, life insurance, property insurance, emergency fund. Bakit po? Just in case na may mangyayari, di ba, protektado ka. At saka pag meron kang emergency fund, at least 3 to 6 months of your living expense para may buffer ka. Pag dumating ang mga hindi inaasahang gastusin, mawala ng work, kumina ang negosyo, meron kang pondo. So, if you don't have, ladies and gentlemen, as you are listening to this law na pwedeng magpayaman po sa inyo, hindi lang kumita ng pera, pero yung protektahan at para hindi maubos ang yung pera. Pag wala kang insurance, wala kang emergency fund, mag-start ka na ngayon. Protektahan mo ang iyong pamilya at yaman mo para naman sa mga bagay na hindi mo control. Please talk to your friendly neighborhood, no, mga financial advisors at matutuwa po sila. Let's go to financial law number 6 that can really make you rich. The law of multiple income stream. In other words, diversify your income sources. Ang pagkakaroon kasi ng isang income lang right now is risky. Kapag nawalan ka ng trabaho o humina ang iyong negosyo, maaring malubog tayo sa tinatawag na financial trouble. The key is to create multiple sources of income stream para kahit, let's say, tamaan ka, di ba? No, first, may kita ka pa. Kung ayaw nyo maniwala with regards to this financial law, ganito na lang po kasimple. Name me one billionaire or millionaire na iisa lang ang source of income. Iisa lang. From Henry C., Gokong Wei, Lucio Tan, Manny Villar, Manny Pangilinan, lahat po sila may multiple sources. Bakit? Just in case na humina yung isa, meron kang part 2. Pero ito lang, meron lang po siyang disclaimer. Bago ka mag-open ng second income mo, make sure yung first mo ay stable na. Like for example, if you are out here right now and listening to this episode natin na ito, you currently have a job, you're an OFW, or let's say you're a professional here in the Philippines, kumikita ka, may stable source of income ka na, keep your job. Make sure that you protect your job because that is the goose that lays the golden egg. Yan ang nagbabayad ng bills mo. So kung meron ka ng stable source, ngayon, maghanap ka na ng second source. Pero kung yung first job mo, hindi pa stable, hindi ka pa talagang 6 months, wag muna. Kasi kailangan mo ng focus. Pag nag-invest ka, like for example, another source of income na pwede natin gawin ay passive income. Hindi naman kailangan ikaw mismo involved ka. Pwede ka magpa-rental properties, mag-side business, mag-invest ng stocks, bonds, kahit mag-freelance. Ang goal mo, basta at the end of the day, hindi mo iaasa sa isang income source ang kabuhayan mo. I want to challenge you. Mag-isip ka ngayon ng pwede mong additional income. Alamin mo kung saan ka pwedeng kumita based on your skill, talents, and available opportunities. Ang financial law number 7 is the law of leverage. When you say talk about law of leverage, you use OPM, other people's money, and OPT, other people's time, or OPS, other people's skills. Ang ibig sabihin niyo, you use your existing resources outside yourself para mapadali ang pagbibuild ng wealth mo. For example, si Henry C., he can only work 8 to 10 hours a day, maximum 12. So ano ginawa niya? Nag-hire na siya ng 1,000 sales lady wearing blue uniform with white stripes sa gitna to be sales ladies. So anong ginagawa po niya? He's buying time from other people. Ang tawag niyan is what OPT, other people's time. So, kunyari, 1,000 sales lady times 8 hours, that's 8,000 hours working for him. Ang tawag niyan ay time
leverage. And number 2, OPM, other people's money. Ang pwede nyo naman gawin is like for example, may pera ka 35 million, mag-franchise ka, di ba, ng isang fast food. Pag kumita na yung 35 million mo after 5 years, di ba, may pera ka na naman, open ka ulit ng franchise, may dalawang franchise, pangatlo, pang-apat, rinse and repeat, rinse and repeat. Third is OPS. Ano yung OPS? Other people's skills. Kunyari, ikaw negosyante ka, pero hindi mo alam yung importing, paano yun, pero alam mo may opportunity. So mag-hire ka ng isang consultant, mag-hire ka ng isang broker na magaling siya sa importing, bayaran mo siya, OPT, OPS, other people's time niya, skills niya, pag binayaran mo siya, kikita ka. Nakikita mo, leverage can come in form of so many things. Kaya nga, ang gagandahan, pwedeng time, pwedeng money, pwedeng skills. So I want you to start exploring right now and think, ano yung ways mo to leverage other people's time, other people's money, or other people's skill by leveraging it wisely. Nako, maniwala ka, mas mapapabilis ang iyong pagtunlad at pag-asenso. Another financial law that can help you make you rich is the financial law of legacy. Build wealth not only for now but build for the generation to come. Bakit po? Kasi hindi lang para sa sarili ang dapat binibuild po natin, because the Bible teach us, especially sa mga taong naniniwala na nanampalataya on Proverbs 13:22, powerful po to. The reason why you want to create wealth, it's not for the now generation, it's for the next generation, for the children's children. Ang yaman ay dapat pinamamana, hindi po utang ang pinamamana, hindi resibo ang pinamamana, hindi sakit ng ulo, kundi pagpapala. Ikaw bilang isang magulang, gusto mo bang magpamana? Kailangan mag-isip ka, ano pa ang pwede kong iiwan? Like for example, ang pinakamaganda niyan talaga, para sa akin, iiwan mo muna sa anak nyo is what? Education. Yung matuto sa buhay, which pinag-aaral natin. Number 2, ang kailangan natin iiwan, character. Yung integrity, yung pagkatao. Bakit po? Kahit na magaling, pero alam mo naman, yung parang dalawang philosophy lang sa buhay. Anak, di ba dalawang klaseng tao lang sa mundo, isang nagpapaloko at isang magloloko, mas maganda na ikaw na ang ano? Nagigets nyo? So kailangan po, kung gusto natin kumita, kailangan mapag-iwanan po natin na magandang reputasyon. Pangatlo, ang kailangan mo iiwan sa anak nyo, it's not only education, it's not only character, but for me, financial literacy. Importante yan. Yung marunong sila gumawa ng pera, humawak ng pera, mag-invest ng pera, magpalago ng pera. Pag yan ang iniiwan nyo para sa anak nyo, kahit wala kang iiwan na pera, magkakapera yan. Pero pag ikaw, nag-iwan ka na ng pera, pero pag walang alam yan, walang karakter yan, ubos ang iyong pinaghirapang pera. So my challenge to you right now is this, to think long term. Hindi lang dapat para sa sarili mo iniisip mo. Aanhin mo yung milyon na kinita mo, na iiwan mo, na pwede naman maubos at mawaldas ng next generation. Prepare a legacy plan that will benefit your family kahit na wala ka na sa mundong ibabaw na ito. So again, let's recap. Anong natutunan natin sa additional financial laws? Number 1, protect what you build. Number 2, learn how to diversify your income. Number 3, use leverage. Number 4, build generational wealth. Nagustuhan nyo itong episode na ito? Kung gusto nyo pa ng part 3, o kung gusto nyo pa i-continue itong part 3 na ito, please type part 3 sa episode na ito. May babala lang po ako sa inyo, mag-ingat po kayo sa mga fake news at poster accounts na kumakalat po ngayon na nagpapanggap po ako na may sinabi daw ako. Parati kayo mag-check ng source bago kayo maniwala. Gumagamit pa sila ng news agency na mga logo pero hindi naman po totoo. Iwasan din po natin makipagtransaka sa mga hindi verified accounts para maiwasan ang scam. Tatandaan, hindi kami nagpapa-invest sa crypto, hindi kami manghihikayat at hihingi ng pera sa kahit nino. Bakit? Ang trabaho lang namin ay mag-educate. So stay safe and vigilant. Back to our regular programming. So guys, I challenge you today to take your financial journey seriously. Start protecting your wealth, diversifying your income, tapos use the power of leverage. Nako, alam nyo, pag ginawa nyo yun, building wealth is so easy kasi alam mo na ang dapat mong gawin. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.